Kumusta po ang ating palabigasan ngayon pong umaga, Asek? Tuloy-tuloy, Benji, yung ating mga programa, lalo na itong ating Benteng Bigas Meron na program at saka yung implementation na ating iba pang programa para sa bigas kagaya ng Rice for All at ito nga ang nabanggit mo kagnina, yung implementation natin ng Maximum Suggested Retail Price or MSRP para sa bigas despite the importation ban for 60 days starting September 1 ay mananatili yung implementasyon natin ng MSRP at hindi yan isususpinde kahit na merong import ban. Mhm. Yung po bang Asek itong MSRP na ho yun, ito yung bang inalis po yung mga may mga parang labeling na mga bigas, ito po ba ho yun at na nagkakaiba-iba ho yung kanila mga presyo, maabot pa ata ng hanggang 60 hanggang 70 yung mga nakikita natin sa mga pamilihan, Asek? Kasama yan, Benji. Talagang ano yan, totoo yan. Nung nagsimula yung dahilan ng implementasyon ng MSRP, talagang napakamasalimuot yung tinatawag na labeling dahil nga nawala yung regulatory functions ng NFA. Medyo naging magulo yung sistema ng pagtitinda ng bigas lalo na sa mga pamilihan. At kumbaga sinasamantala kahit hindi ganito yung classification, ginagawang imported, ginagawang premium at nakita naman yan. Kaya nagkaroon ng ganitong hakbangin para i-implement ka yung maximum suggested retail price. So sa ngayon, yung MSRP ni-implement yan para sa imported premium grade na bigas. Nagsimula tayo dyan 58 pesos dahil yung ibang bigas noong time na yon pumapalo up to 70 pesos per kilo. So ngayon nasa 43 pesos per kilo yung ating MSRP from 58 nga at yan ay mananatili hanggang matapos ang import ban. So yung pong import ban pala ho, magsisimula po ng September 1, tama po ba yung pagkakarinig ko, Asek? Yes, tama yun. September 1 at matatapos yan sa katapusan ng October for a period of 60 days. At titingnan natin kung ayon na rin sa nabanggit ng ating kalihim, kapag epektibo yung implementasyon nitong MSRP, nung import ban, para mapataas yung presyo ng farm gate, pwedeng tingnan, i-calibrate yung implementasyon na to. Kasi unang hiniling sa ating Pangulo ni Secretary Kiko na unang import ban, pangalawa yung pagtaas ng taripa. So hindi muna inaksyonan yung pagtaas ng taripa dahil titingnan muna yung epekto nitong import ban for 60 days at kung magiging effective siya, hindi na titingnan yung taripa pero pag kulang pa, yun, pwedeng i-consider uli yung taripa. Yung pong Asik, parang ang sinasabi po na ito pong 60-day import ban ay para ho yung ma-protection yung mga anihing palay ng ating mga magsasaka dahil panahon po ngayon ng anihan, Asek? Yes, tama yan. Kasi ang peak sa ibang lugar, nag-start na yung harvest. Ang peak niyan ay September talaga hanggang October. At yun yung pinaka-main crop natin every year. Itong wet season, minimum niyan 11 million metric tons yung ina-harvest natin. So, ngayong first semester, actually, nakapagtala na tayo ng record harvest of 9.08 million metric tons. So, yun yung pinakamataas sa kasaysayan ng ating bansa sa unang bahagi ng taon. At inaasahan din natin na malaki yung harvest ngayong darating na anihan nga. Dahil dyan, we can record also yung pinakamalaking harvest sa kabuuan ng taon. So dahil dito, at marami din actually pumasok na imported na bigas na mura. So kung hindi natin ilalatag itong import ban, ay patuloy na babagsak yung presyo ng farm gate. So bago in-announce ito, nasa 11 pesos dito sa Region 3 yung presyo ng palay. Kaya talagang lubang mababa yun. Ito yung fresh. So lubang mababa yan kumpara doon sa gastusin talaga ng ating mga magsasaka. Asik, sinabi niyo po na pagka panahon natin ng anihan 11M, pero ngayon po sabi niyo record high is na nasa 9.8 million metric tons na ho yung naaani at
wala pa tayo sa kalagitnaan ng anihan, ano ho. So siyempre pag sinabing food security, stability ho ng ating food supply, ito po ay mga aanihin pa lamang, ala pa ho yung mga sinasabing stock o ng import o i-importin kung sasagawa man. Ano po ito, itong 9.082 na ito ay hanggang ano po, pag na-stabilize, meron po sapat na supply, bababa pa ho po ba ang halaga ng palay o ng bigas sa mga sunod na araw, ASEC? May mga report na tumataas yung presyo bahagyan ng bigas sa mga pamilihan dahil na rin nga dito sa nasabi. Pero yun nga yung pinagpapaliwanag natin na napakarami ng supply ng bigas sa ating bansa at hindi dapat rason na magtaas ng presyo ng bigas. Sa palay naman, ine-expect talaga natin na magkaroon ng increases dahil nga dito sa nangyaring import ban. In fact, marami na tayong nakitang lugar, about 6 areas na nakapagtala na noong pagtaas ng presyo, lalo na rito sa Central Luzon, sa Southern Mindanao, Southern Tagalog at saka Western Visayas. Nagkaroon na ng report galing sa NFA at PhilRice na pag-iikot nila ng pagtaas ng presyo ng palay. Bagamat sa ibang lugar ay bumababa naman, kagaya rito sa Ilocos, sa Cagayan Valley, sa Eastern Visayas at saka sa Northern Mindanao. But yung net effect ay nagkakaroon na up to almost 3% increase sa presyo ng palay sa ngayon. So kahit to paano ay masasabing kikita po yung ating mga magsasaka dito, ASEC? Gusto natin talaga mas kumita pa sila kasi yung gastusin ng ating mga magsasaka, ayon na rin sa pag-aaral ng PhilRice, noong 2023 nasa 13 pesos yan, 13.30 parang gano'n. Noong 2024 tumaas yan dahil mahal yung presyo ng palay last year. So gusto natin talaga tumaas. Yung bilihan ng NFA para sa sariwa ay nasa 17 to 19. Yan, magandang presyo yan. Yung dry and clean nasa 23 hanggang 24 pesos yung bilihan nila. So yung ngayon nakikita natin yung bilihan halimbawa rito sa Central Luzon nasa almost 17 pesos, sa Southern Mindanao almost 21 at dito sa Southern Tagalog nasa 17 pesos. So gusto natin mas mataas pa rito para mas malaki pa rin yung kita ng ating mga magsasaka. Sana ho magpatuloy yung ganitong projection na ASEC dahil talagang yung issue ng palay o ng bigas ay talagang tagal-tagal na rin po namang na laman ang tawag ko, matagal-tagal na rin yung tinutukan ng kagawaran at saka ng ating pamahalaan na yung kanin na yan sa ating hapagkainan, ASEC. Tama yan kasi kailangan natin ng very careful balance para sa ating mga consumers na hindi masyado mataas ang presyo ng bigas. But at the same time, we also need to protect our farmers na hindi rin maapektuhan ang kanilang kita kasi ayaw natin na masayang yung kanilang pagod dahil talaga naman na ang laki noong mga gastusin ngayon. At ang gusto natin talaga ay kumita sila kasi kung napakaliit ang kikitain nila, yung planting intention talaga maapektuhan para sa mga susunod na taniman. ASEC, ito lang po, kasi ako taong palengke din po. Hindi kompleto ang ating kanin o ating hapagkainan, walang ulam din. Basic na lang, isda, gulay at saka yung karne po. Natili pong mataas pa rin po ang halaga. Naintindihan kung may mga bagyuhan at saka pero hanggang ngayon, inaasahan in 2 months, in 2 weeks time, sabi, bare months. Paano po yung dito? Although DTI ang po pwede dito, pero yung sa production po ba ng ating mga magsasaka, hindi lang sa isda, palay, ito lalo na isda, gulay at saka itong karne. Ano ang mga nakikita niyong figures o mga, sabi nga, kung yan po ba pataas, pababa, ano mga graphs ang nakikita niyo, ASEC, dyan sa DA po? Yung projection natin, of course, unahin natin sa palay, ay napakaganda na projection natin. Again, coming from the statistics no first
semester going to the second half of the year, kayang-kaya natin ma-achieve yung ating target na 20.46 million metric ton, which is another record harvest for palay. Yung ating mais ay napakaganda rin ng harvest. Yung sugarcane, nagtala din niya ng 300% increases. Yung mga isda kagaya ng tilapia, malaki rin yung itinaas sa production. At ang maganda kasi ngayon, kahit na may mga pag-ulan, wala tayong nakikita ng mga malalakas na bagyo kagaya ng mga nakalipas na taon. At wala rin tayong El Nino at La Nina. So we're expecting na very cooperative yung weather. Huwag na sana magkaroon na masyadong malalakas. But nevertheless, they are accounted naman doon sa mga yearly losses natin. Ang mabilis lang talaga na maapektuhan sa presyuhan, pero mabilis din naman din na nakaka-recover yung ating mga gulay, lalo na yung lowland vegetables natin dito sa Southern Tagalog, sa Central Luzon at saka dyan sa may Cagayan Valley. Kasi yan din yung mga daanan ng bagyo. But nevertheless, we're not seeing any major spikes. Natural naman na nagkakaroon ng mga spikes pagdating ng bare months dahil tumataas yung supply, yung pangangailangan, lalo na pagdating ng November na. Pero yung September, October, hindi pa naman ganun kalakas. Isa rin na tumataas yung demand, of course, yung sa atin sa livestock and poultry. Yung karning baboy ay nananatiling mataas. Yung itlog, yan, talagang lumalaki ang demand yan. Kaya nagkakaroon yan ng bahagyang pagtaas. Ganon din yung karning manok. Ang maganda sa karning manok ay patuloy yung paglago ng ating poultry subsector. At yung baboy naman unti-unti naman na nakaka-recover. Yung pong ASF ang talagang banta pa rin, Asek? Yes, patuloy na nagiging banta yung African swine fever. Yun namang ating avian influenza para naman sa manok ay very controlled naman.